Radyo 6 XAARKE. Magandang araw mga tagapakinig. Narito na naman ang inyong paboritong programa, ang Radyo 6 XAARKE, kung saan hatid namin ang mga kwentong sumasalamin sa tunay na buhay, pag-ibig, sakripisyo at katarungan. Sa araw na ito, pakinggan natin ang kwento ng isang dalagang haharap sa pinakamalaking pagsubok ng kaniyang buhay upang ipagtanggol ang kanyang ama at ilantad ang katotohanan sa likod ng kapangyarihan. Ito ang Bato-Bato sa Selda. Sa isang maliit na bayan, maraming tao ang nagtitipon-tipon tuwing araw ng Sabado. Isa na rito si Mang Dinas, ang ama ni Angel. Dahil sa kagustuhang kumita ng pera at mabayaran ang mga utang, madalas siyang sumubok ng swerte sa simula. Ngunit sa araw na ito, tila ba kamalasan imbis na swerte ang babangon sa takbo ng buhay. Oh, sige. 5,000 ko sa pula. Ito na ang pagkakataon ko para makabaw. Kapag nanalo ito, mababayaran ko na ang mga utang natin. Tomas, mukhang kumpiyansa ka. Paano kung matalo na naman manok mo? Nako, hindi pwedeng matalo. Ilang araw na akong malas. Ngayon, pakiramdam ko, papanig sa akin ng kapalaran. Kapalaran? Dito sa sabungan? Mukhang malabo yung iniisip mo, Mang Tomas. Huwag mong iasa sa buhay mo yung sabungan. Alam mo, sa kahit anong uri ng sugal, walang nagtatagumpay. Pula. Hindi. Ito maong mananalo. Sige, laban lang! Kaya mo yan! Habang abala ang lahat sa panunood ng laban, walang nakapansin sa ilang sasakyang papalapit sa lugar. Sandali, naririnig niyo ba yun? Mukhang may mga sasakyan na mga parak. Walang gagalaw! Lahat ng narito, hoy! Tatakas ka pa nga. Opa! Ito ay operasyon laban sa iligal na pagsusugal ninyo. Nako, huli yan! Sandali! Bakit kami hinuhuli? Hindi naman kami kriminal. Mang Tomas! Kung minamalas nga naman, mahuhuli ka ngayon. Huwag ka nang magpaliwanag. Sumama ka na lang sa presinto. Ano? Hindi maaari. Naglalaro naman ako rito. Lumabag ka sa batas. Sumama ka na lang maayos upang hindi na lumala ang sitwasyon mo. Paano ang anak ko? Wala nang ibang aasahan si Angel, kundi ako. Siya ang pamilya ko. Teka lang. Huwag niyo ko hulihin. Naiintindihan niya rin naman ang sitwasyon. Sumama ka na lang. Angel, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang mangyari na ito. Ang akala ko makakatulong ako sa atin. Pero lalo pala kitang nabigyan ng problema. Anak, pangako, gagawin ko ang lahat para maitama ang mga pagkakamali ko. Sa isang iklab na wala ang pag-asang mabawi ni Mang Tomas ang kaniyang mga natalo. Ang simpleng araw sa sabungan ay naging simula ng pinakamabigat na pagsubok na haharapin ng kanilang pamilya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Angel kapag nalaman niyang naaresto ang kanyang ama? May pag-asa pa kaya siyang ipaglaban ang katarungan? Sino yan? Magandang umaga po, Ginang Lenny. Ako po ito si Angel, anak po ni Mang Tomas. Maaari ko po bang makausap si Mayor Rocky?
Sige, sandali lang. Anong kailangan mo? Mayor, humihingi po sana ako ng tulong. Naaresto po ang tatay ko. Naniniwala po akong may hindi po tama sa nangyari. Baka po sakaling matulungan ninyo ako. Umalis ka na. Hindi kita matutulungan. Pasensya na. Pero Mayor, nakikiusap po ako. Mabuting tao po ang tatay ko. Wala akong pakialam kung mabuti siya o tama. Wala akong pakialam kung mabuti siya o hindi. Kapag nakialam ako sa kaso ng tatay mo, sasabihin ng ibang tao ginagamit ko ang posisyon ko para ilabas sa kulungan ng taong may sala. Kahit konting tulong lang po, Mayor. Pakiusap po. Hindi. Malapit ang eleksyon. Ayaw kong may masabi na ginagamit ko ang problema ng ibang tao para sa pangangampanya. Pero kailangan lang po namin ng patas na pagtingin sa kaso. Kung gusto mo ng hustensya, dumaan ka sa tamang proseso. Hindi ako tagapagligtas ng lahat ng may problema sa madaling paraan. Isa pa, marami akong mas importanteng inaasikaso kaysa sa kaso ng tatay mo. Naiintindihan ko po. Kung wala ka nang ibang sasabihin, maaari ka nang umalis. Rocky, parang masyado ka namang naging mabagsik sa bata. Hindi ko problema ang nararamdaman niya. Ang mahalaga, hindi ako nadadamay sa kulong iyon at huwag kang makialam sa kung sinong lumalapit sa akin. Asikasuhin mo yung mga bata. Umalis si Angel na mabigat ang loob. Ngunit sa halip na sumuko, lalo siyang naging determinado na hanapin ang katotohanan at ipaglaban ang kanyang ama. Ano kaya ang susunod na gagawin ni Angel? May pag-asa pa kaya siyang maipagtanggol ang kanyang ama? Abangan ang susunod na kabanata ng Radyo sa XAARKE. Sa panahon ng eleksyon, maraming pangako. Maraming nagsasabing handa silang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ngunit ang tunay na lider ay hindi lamang mabait kapag panahon ng kampanya. Ang tunay na lingkod bayan ay marunong makinig, May malasakit. at hindi tinatalikuran ang mamamayan sa oras ng kagipitan. Kaya sa darating na halalan, kilalanin ang kandidatong tunay na naglilingkod at hindi inuunang sariling pangalan o kapangyarihan. Bumoto ng tama para sa bayan, para sa hustisya. Pagkatapos mabigo si Angel na makahingi ng tulong kay Mayor Rocky, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kinabukasan, nagtungo siya sa paaralan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit mabigat ang kanyang dinadala. Doon niya unang nakilala si Marcos, ang anak ni Mayor Rocky. Ay, naku naman. Sandali. Tutulungan kita. Salamat. Walang anuman. Ikaw si Angel, hindi ba? Oo, paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko kahapon na pumunta ka sa bahay namin. Oo. Pasensya ka na sa naging ugali ni Papa ha. Hindi mo naman kasalanan yon. Pero alam kong nasaktan ka. Sa totoo lang, oo. Pero wala akong magagawa kundi lumaban para sa tatay ko. Kahanga-hanga ka naman. Maraming tao na sumusuko agad kapag may problema. Wala akong ibang pagpipilian at tatay ko yun eh. Siguro nga ganito ang takbo ng mundo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ang pamilya mo. Kung kailangan mo ng kausap ha, nandito lang ako. Salamat. Mula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita sa paaralan. Sabay silang kumakain sa kantin, nag-aaral sa library at nagtutulungan sa mga proyekto. Hindi nila namalayan na unti-unti nang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanilang pagiging malapit sa isa't isa.
May nabuo ang pagkakaibigan sa pagitan ni na Angel at Marcus. Ngunit paano kung may tutol sa kanilang samahan? Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang radyo sa XXAARKE. Isang araw sa paaralan, nakita ni Elise ang kanyang kuya na kausap si Angel. Hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Oh my gosh! Kuya Marcus! Elise, ano ginagawa mo rito? Ako dapat ang nagtatanong. Bakit kasama mo na naman siya? Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin ng maayos. At sino ka para sabihan ako? Anak ka lang naman ng sabongerong nakakulong. Nako, nagsisimula na. Mukhang nagkakagulo. Wala kang karapatang husgahan ng tatay ko. Talaga? Eh bakit nakakulong siya ngayon? Tama na, Elise. Bakit? Totoo naman ah. Hindi mo alam ang buong kwento. At hindi ko kailangan malaman. Ang alam ko, ginagamit mo lang ang kuya ko para mapalapit sa pamilya namin. Ew! Hindi ako katulad ng iniisip mo. Talaga? Kung ganon, lumayo ka sa kuya ko. Hindi mo kontrolado kung sino ang magiging kaibigan ko. Kuya, hindi mo ba nakikita? Pinapahiya na tayo ng babaeng ito. Ang nagpapahiya sa atin ay ang paraan ng pagsasalita mo. Fine! Kapag nasasaktan ka dahil sa kanya, huwag mo akong sisihin ha. Pasensya na, nagkagulo patuloy kayo. Huwag mong isipin yun. Hindi ikaw ang may kasalanan. Mukhang ayaw talaga sa akin ng pamilya mo. Hindi lahat at hindi rin magbabago ang tingin ko sa'yo dahil lang sa sinasabi niya. Sa gitna ng mga problema, mas lalo pang naging matatag ang pagkakaibigan ni na Angel at Marcus. Ngunit habang lumalalim ang kanilang samahan, mas marami ring pagsubok ang kanilang haharapin. Magpapatuloy kaya ang magandang samahan ni na Angel at Marcus ng susunod na kabanata ng Radyo sa XXAARKE. Partner, habang patuloy na lumalalim ang pagkakaibigan ni Angel at Marcus, tila lumalaki rin ang agwat sa pagitan ni Marcus at ng kanyang ama. Tama ka riyan, partner. Matapos makita ni Marcos ang hirap na pinagdaraanan ni Angel, hindi na siya mapalagay. Marami siyang gustong itanong kay Mayor Rocky. At ngayong gabi, sa isang simpleng hapunan, mabubuksan ang usaping matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. O siya, kumain na tayo. Kanina pa lumalamig ang pagkain. Dad, kailan tayo ulit magbabakasyon? Nakakasawa na rito sa bahay. Punta tayo sa ibang bansa. Namimiss ko na yung mga business class na eroplano. At luma na rin yung mga bag ko. Kailangan ko ng branded na bag galing sa ibang bansa. Oh my gosh, nakaka-excite! Marcos, tahimik ka yata. May iniisip lang po. Tungkol na naman ba yan kay Angel? Hindi lang po tungkol kay Angel. Tungkol din sa tatay niya. Ulila na si Angel at wala siyang ibang mainaasahan kundi ang ama niya. Tapos ngayon nasa kulungan pa. Bakit hindi niyo man lang sila tinulungan nung lumapit si Angel? Dahil wala akong dahilan para makialam. Pero humihingi lang naman sila ng tulong. At sinabi ko na yan sa kanya na dapat niyang gawin. Dumaan siya sa tamang proseso. Hindi naman po masamang magpakita ng malasakit. Mayor ako ng bayan na ito. Kapag nakialam ako sa kaso ng ama niya, sasabihin ng mga tao na ginagamit ko ang posisyon ko. Pero wala naman kayong ginagawang masama kung tutulong kayo. Hindi ganun ang tingin ng mga tao. Rocky? Malapit tayong leksyon. Kunting pagkakamali ko lang gagamitin agad dyan ang kalaban ko. Kaya po ba mas mahalaga ang eleksyon kaysa sa mga taong nangangailangan? Hindi iyon ang punto ko. Mukhang iyon ang pinapakita ninyo. Kuya, stop it! Hindi. Gusto ko lang malaman kung bakit parang wala kayong pakialam sa kanila. Dahil ayaw kong madamay sa problema nila. O baka may ayaw kang malaman ng mga tao. Marcos?
Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Anak lang kita, hindi mo ako kilala. Rocky? Huwag kang makialam dito, Lini. Kaya ganyan ang ugali ng anak mo eh. Hindi mo pinapalaki ng maayos. Yan lang ang inaasahan ko sa'yo, hindi mo pa magawa-gawa ng maayos. Totoo naman po. Kapag ordinaryong tao ang may problema, parang wala kayong panahon para pakinggan sila. Hindi mo alam ang hirap ng pagiging isang leader. At hindi rin nyo alam ang hirap ng mga taong umaasa sa inyo. Sumusubra ka na! Hindi po. Ngayon lang ako nagsasabi ng totoo. Habang nasa bahay kang na ito, susundin mo ang sinasabi ko. Kung mali ang ginagawa, hindi ako mananahimik. Marcos? Kuya? Pasensya ka na, Mami, pero hindi ko kayang magkunwaring walang mali. Rocky, anak mo pa rin siya. Hayaan mo sila. Balang araw maintindihan din nila kung bakit kailangan unahin ng mga pangangailangan ng posisyon at pamilyang ito. Nako, partner! Mukhang lumalala ang hindi pagkakaunawaan ng mag-ama. Tama ka riyan, partner. Habang pilit na pinoprotektahan ni Mayor Rocky ang kanyang pangalan at posisyon, mas lalo namang kini-question ni Marcos ang kanyang mga desisyon. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Marcos ang mas malalim pang katotohanan sa likod ng kaso ni Mang Tomas? At hanggang saan kaya ang magiging laban ni Angel para maipagtanggol ang kanyang ama? Abangan sa pagbabalik ng Radyo sa XWARKE. Partner, matapos umalis si Marcos, hindi pa rin natatapos ang tensyon sa loob ng bahay ng alkalde. Tama ka, partner. Sa unang pagkakataon, may isang taong naglakas loob na questionin si Mayor Rocky sa sarili niyang tahanan. At iyon ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Hay naku, Rocky. Kailangan ba talagang humantong doon ang usapan? Siyang nagsimula, masyadong nakikialam sa mga bagay na hindi naman naintindihan. Hindi nakikialam ang anak mo. Nag-aalala lang siya sa isang taong nangangailangan ng tulong. At ano ngayon? Lahat ba ng problema ng bayan ay dapat kong akuin? Hindi yun ang punto. Ang punto, may isang batang lumalapit sa atin para humingi ng tulong at para kang walang puso kung magsalita. Walang puso? Alam mo ba kung gaano kahirap ang posisyon ko? Alam ko, pero alam ko rin kung paano maging tao. Lini, Ano? Mali ba ang sinasabi ko? hindi mo naintindihan na politika. At hindi mo rin naintindihan ang nararamdaman ng mga ordinaryong tao. Tumigil ka nga. Hindi ako titigil hanggat alam kong mali ang ginagawa mo. Kaya mo bang harapin ang mga kalaban ko kapag ginagamit nila laban sa akin ang mga kasong iyon? Kot ka pa yata sa eleksyon kaysa sa paggawa ng tama. Sobra ka na, Lini. Hindi ako sobra. Ikaw ang unti-unting nagbabago dahil sa kapangyarihan. Mom, Dad, tama na po. Tumahimik ka nga, Lini. Asawa lang kita. Nako, partner! Mukhang masyado nang mabigat ang salitang binibitawan ni Mayor Rocky. Oo nga, partner, at mukhang hindi iyon palalampasin ni Nanay Lenny. Asawa lang. Eh, yun ang totoo. Hindi porket babae ako at asawa mo lang, ay wala na akong karapatan magsalita. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iyon mismo ang sinasabi mo. Lini! Matagal kitang sinuportahan sa lahat ng laban mo. Nandun ako nung wala ka pang posesyon. Nandun ako nung nagsisimula ka pa lamang. At ngayon, sasabihin mong asawa lang ako? Hindi ako dekorasyon sa bahay na ito. Rocky, may isip ako. May boses ako. At may karapatan akong sabihin kapag nakikita kong mali ang ginagawa mo. Hindi mo naunawaan. Hindi. Rocky, ikaw ang hindi nakakaunawa. Unti-unti mong inuuna ang posisyon mo kaysa sa tama. Ma'am, Kung hindi kayang sabihin ng iba ang katotohanan sa iyo, ako ang magsasabi. Mali ang paraan ng pagtrato mo kay Angel.
At mali rin ang pagtrato mo sa sarili mong anak. So, tapos ka na? Hindi pa. Pero wala nang saysay kung ayaw mong makinig. O, saan ka pupunta? Sa lugar kung saan may nakikinig. Partner, tila hindi lamang si Marcos ang nawawala ng tiwala kay Mayor Rocky. Tama ka riyan, partner. Maging ang kanyang asawa ay nagsimula ng questionin ang kanyang mga desisyon. Ano kaya ang magiging epekto ng lumalaking hidwaan sa kanilang pamilya? At habang nagkakawatak-watak ang pamilya ng alkalde, mas lalo namang lumalapit si Angel sa paghahanap ng katotohanan. Abangan sa pagbabalik ng Radyo sa XAARKE. Partner, matapos ang nangyari sa bahay ni Mayor Rocky, hindi pa rin sumusuko si Angel. Kahit pagod na siya sa kakahanap ng paraan para mailabas ang kanyang ama, patuloy pa rin siyang lumalaban. Oo nga, partner, ano? Ngunit sa bawat laban, mga pagkakataong dumarating din ang pagod at panghihina. At minsan kailangan lang ng isang taong handang makinig. Tay, O anak, kamusta ka? ayos lang po ako. Kilala kita, Angel. Kapag ganyan ka magsalita, may problema ka. Pagod na po ako, Tay. Anak, Araw-araw akong pumupunta kung saan-saan. Humihingi ako ng tulong. Naghahanap ako ng paraan. Pero para wala namang nangyayari. pasensya ka na, anak. Kung hindi dahil sa pagkakamali ko, Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. hindi kita dapat nadamay sa lahat na ito. Angel, Marcos, ikaw pala. pasensya na. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ninyo. Ikaw ang anak ni Mayor, hindi ba? Opo. Salamat, pinuntahan mo ang anak ko. Wala po iyon. Maiwan ko muna kayo, mag-usap. Mukhang hindi ka nakakain ng maayos ah. Mahirap matulog kapag iniisip mo araw-araw kung kailan makakalaya ang tatay mo. Naiintindihan ko. Hindi, Marcos. Hindi mo maiintindihan. Pasensya na. Hindi ikaw ang dapat kong pinagbubuntunan. Angel, gusto kitang tulungan. Pero wala talaga akong kapangyarihan sa munisipyo. Kaya nga siguro mali na umasa pa ako. Hindi. Hindi ko sinabing susuko na tayo. Tayo? Oo, tayo. Hindi ka naman nag-iisa. Baka may paraan pa akong malaman kung ano talaga ang nangyari sa kaso ng tatay mo. Talaga? Hindi ko ipapangako pero susubukan ko. Salamat, Marcos. May isang problema lang. Ano yun? Paano kita makukontak kung may nalaman ako? At bakit naman kailangan mo ang number ko? Hindi naman kita hanapin sa araw-araw sa bilangguan para lang magbigay ng balita. May punto ka naman. Kaya ibigay mo na. Sige na nga. Salamat. At salamat din sa pakikinig. Hindi mo naman pa kailangan pasalamatan ako. Kaibigan mo ako. Kaibigan lang ba? Sa ngayon. met you, I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more. Ako, partner, mukhang may namumuo ng espesyal na damdamin sa pagitan ng dalawa. Oo nga, partner, pero sa gitna ng kanilang pagkakalapit, mas lumalalim din ang misteryosong umabalot sa kaso ni Mang Tomas. Ano kaya ang matutuklasan ni Marcos? At handa ba siyang harapin ang katotohanan kahit pa ang sarili niyang pamilya ang madamay? Abangan natin yan sa susunod na kabanata ng Radyo sa XAARKE. Met you, I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Partner,
Matapos ang kanilang pagkikita sa bilangguan, hindi mawala sa isip ni Marcos ang kalagayan ni Angel. Oo nga partner, samantalang si Angel naman ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mapatunayan ang kawalang sala ng kanyang ama. Ngunit sa dami ng kanyang pinagdaraanan, unti-unti na ring bumibigat ang kanyang kalooban. Sa isang sulok ng hardin ng paaralan, mag-isang nakaupo si Angel. Tahimik siyang umiiyak habang nakatingin sa mga papel na hawak niya. Marcos, Bakit ka umiiyak? wala ito. Hindi mo kailangan magsinungaling. Kita ko naman. Pagod na kasi ako. Dahil sa kaso ng tatay mo? Oo. Pakiramdam ko wala akong nagagawang tama. Lahat ng nilalapitan ko, walang maitulong. Ang dami kong pinapasang dokumento pero parang wala ring nangyayari. Hindi ibig sabihin na mabagal ang proseso o wala ng pag-asa. Minsan, gusto ko nang sumuko. Huwag mong sabihin yan. Bakit? Dahil ikaw ang pinakamatatag na taong nakilala ko. Hindi ako matatag. Matatag ka. Kung iba siguro nasa kalagayan mo, matagal nang sumuko. Hindi ko lang kayang pabayaan ng tatay ko. At hindi rin kita pababayaan. Ano? Narinig mo ako. Marcos, Tutulungan kita. pero sabi mo noong nakaraan na wala akong magagawa. Wala akong kapangyarihan, pero may magagawa akong paraan. Anong paraan? May mga kilala ako na sa munisipyo. Maaari akong magtanong at maghanap ng impormasyon tungkol sa tatay mo. Gagawin mo yun? Oo, Pero baka magalit ang papa mo. hayaan mo sila. Ayaw kong magka-problema ka dahil sa akin. Hindi kita tinutulungan dahil naaawa ako sa'yo. Kung ganun, bakit? Dahil naniniwala akong may tinatago kasong ito at naniniwala akong mabuting tao ang tatay mo. Salamat, Marcos. Huwag ka nang umiyak. Madali mong sabihin. Subukan mo lang. Ikaw talaga. Pangako, Angel. Ano yun? Tutulungan kita hanggat makakaya ko. Hindi kita iiwan sa laban na ito hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Salamat ha. At sa isang araw makakalaya rin ang tatay mo. Partner, mukhang hindi lang ang pagkakaibigan ng nabubuo sa pagitan ni Angel at Marcos. Tama ka riyan, partner. Sa gitna ng problema at pagsubok, natagpuan nila ang isang taong handang umalalay at umunawa sa kanila. Ngunit hanggang saan kaya ang gagawing pagtulong ni Marcos? Ano ang magiging reaksyon ni Mayor Rocky kapag nalaman niyang nakikialam ang kanyang anak sa kaso ni Mang Tomas? Abangan natin yan sa susunod na kabanata ng Radyo sa XAARKE. Partner, habang mas lalo pang nagiging determinado si Marcos na tulungan si Angel, hindi pa rin niya mapigilan ang galit na nararamdaman niya sa kanyang ama. Kaya nga partner, at sa gabing ito muling magtatagpo ang mag-ama. Ngunit sa halip na maayos na ang pag-uusap, isang matinding pagtatalo ang muling sasabog sa loob ng kanilang tahanan. Marcus, ngayon ko lang umuwi. May pinuntahan lang po. Anong oras na, Marcus? Oh? Alam mo na ang gabi na. Oh. Pasensya na po. Saan ka ba galing? Kay Angel. Si Angel na naman. Oo, dahil wala namang gustong tumulong sa kanya. Hindi mo dapat pinapakialaman ang problema ng pamilyang iyon. Bakit hindi? Dahil hindi mo alam ang buong sitwasyon. At kayo po ba, alam ninyo? Ano pang gusto mo palabasin? Gusto ko lang naman malaman kung bakit ayaw ninyong tulungan ng mga tao sa sabungan. Dahil lumabag sila sa batas? Pero nasasakupan ninyo sila. Hindi ibig sabihin noon kakampihan ko na sila. Hindi ko sinasabing kampihan nyo sila. Kung ganoon, ano? Tulungan nyo sila. At paano kung gagawin iyon? Bilang mayor, responsibilidad ninyo ang makinig sa kanila. Nakinig ako. Hindi po. Tinatanggihan nyo sila.
Dahil iyon ang tama? Tama bang talikuran ng mga taong nangangailangan? Hindi mo naintindihan ang politika. At kayo naman, hindi ninyo naiintindihan ng mga tao. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Bakit? Totoo naman. Anong totoo? Tuwing may eleksyon, nilalapitan ninyo ang mga tao. Nangangako kayo na tutulungan ninyo sila. Kapag kailangan niyo ng boto, mahalaga sila. Pero kapag sila naman ay may kailangan, bigla na lang hindi niyo mapapansin. Sobra ka na! Hindi po. Wala kang alam sa pamamahala. Maaring wala. Pero alam ko ang mali at tama. Ano ang tingin mong tama? Ang tumulong sa tao. Hindi ka simpleng ganun. Pero dapat subukan ninyo. Ayokong madamay sa gulo nila. Hindi nyo kinakatakot ang gulo. Ano ngayon ang ibig mong sabihin? Ang kinakatakutan nyo ay ang masahira ang pangalan ninyo bago ang eleksyon. Lumalabis ka na, Marcos. Ngayon ang katotohanan, hindi ko babawiin. Ako ang ama mo. At kayo ang mayor ng bayan na ito. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi lang kami ang responsibilidad ninyo. Responsibilidad ninyo rin ang mga taong nagtitiwala at nagsusuporta sa inyo. Umalis ka sa harapan ko. At kung iyan ang gusto ninyo. At tatandaan mo, huwag mong pakikialaman ang kaso ni Angel. Hindi ko mapapangako iyan. Marcos! Nako, partner! Mukhang lumalala ng lumalala ang alitan ng mag-ama. Tama ka riyan, partner, habang pilit na iniiwasan ni Mayor Rocky ang anumang maaring makaapekto sa kanyang pangalan at kandidatura, mas lalo namang lumalaban si Marcos para sa tingin niyang tama. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Marcos? Susundin niya kaya ang utos ng kanyang ama? O mas lalo pa siyang mapapalapit sa katotohanang pilit itinatago ng iba? Abangan natin yan sa susunod na kabanata ng Radyo sa XAARKE. Partner, matapos ang pangako ni Marcos na tutulungan si Angel, hindi na tumigil ang dalaga sa paghahanap ng paraan upang mapatunayan ang kawalang sala ng kanyang ama. Kaya nga, partner, ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo siyang napapalapit sa isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat. Saan pa kaya ako makakahanap ng ebidensya? Angel, ikaw pala yan. Ay, Aling Piday, magandang hapon po. Kumusta na ang papa mo? Nasa kulungan pa rin po. Kailan daw siya makakalabas? Hindi ko po alam. Mahirap siguro ang kalagayan niyo ngayon. Opo, nahihirapan din po kami sa pera. Nakapunta ka na ba sa mayor para humingi ng tulong? Opo, pero wala rin pong nangyari. Hay nako, ganyan talaga ang ibang politiko. Kapag silang may kailangan, napakabait. Pero kung ikaw ang nangangailangan, mahirap nang lapitan. Hindi ko na rin po alam ang gagawin ko. Alam mo, Angel, matagal na akong nakatira rito. Bakit po? Katabi lang ng bahay namin ang sabungan. Marami akong nakikita rito, lalo na kapag gabi. Ano pong ibig ninyong sabihin? May mga taong pumapasok at lumalabas dito kahit sarado na ang lugar. Sino po sila? Hindi ko masabi ng sigurado, pero may mga sasakyang galing sa munisipyo na nakikita ko rito paminsan-minsan. Munisipyo? Basta mag-iingat ka, Hiha. Maraming salamat po, Aling Pida. Mauuna na po ako. Sige, mag-ingat ka. Habang naglalakad pa uwi si Angel, may isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Parang sasakyan yun ng munisipyo. Mabilis na nagtago si Angel sa likod ng isang puno. Anong ginagawa niya rito? Kitang-kita niyang pumasok si Mayor Rocky sa loob ng sabungan. Bakit siya narito ng ganitong oras? Kinabukasan, bumalik si Angel sa lugar upang tingnan kung may aksyon nang ginagawa ang munisipyo. Wala pa rin. Lumipas ang maghapon ngunit walang imbestigasyon at walang opisyal na aksyon mula sa alkalde.
Hindi ito tama. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Angel ang isang matinding hinala. Kung alam ni Mayor Rocky ang nangyayari rito at wala siyang ginagawa, baka may kinalaman siya sa lahat ng ito. Dahil sa kakaisip sa kaso ng kanyang ama, napabayaan na ni Angel ang kanyang pag-aaral. Angel, Marcos, 3 araw ka nang hindi pumapasok na maayos. Anong nangyayari? may nalaman ako tungkol sa sabungan. Ano yun? Nakita ko ang papa mo doon. Ano? Galing siya sa loob ng sabungan. Sigurado ka? Oo, Kung totoo yan, kailangan nating mag-imbestiga. yun nga ang problema. Wala akong sapat na patunay. Tutulungan kita. Marcos, Nangako ako, hindi ba? oo, Maghahanap tayo ng katotohanan. Pero, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. susubukan ko. Hindi susubukan. Gagawin natin pareho. Hahanapin natin ang ebidensya at magpapatuloy ang pag-aaral mo. Salamat ha. Partner, mukhang mas lumalalim na ang misteryosong bumabalot sa kaso ni Mang Tomas. Oo nga partner, at ngayon may isang pangalan na ang nagsisimulang pagdudahan ni Angel, si Mayor Rocky. Ano kaya ang kanilang matutuklasan? Abangan sa pagbabalik ng Radyo sa XAARKE. Partner, matapos makita ni Angel si Mayor Rocky na lumabas sa sabungan, hindi na siya mapakali. Grabe talaga partner ang nangyayari, lalo siyang naniwala na may itinatagong katotohanan ang alkalde. Kaya naman nagpasya siyang maghanap ng ebidensyang magpapatunay sa kanyang hinala. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapalaya si tatay. Angel, Marcos, anong ginagawa mo rito? hindi kita maaaring pabayaan mag-isa. Delikado ang ginagawa mo. Mas delikado kung mananahimik lang ako. Hay, patigas talaga ang ulo mo. Naman ako yata kay tatay. Sige na nga, sasamahan na kita. Ito yata ang opisina ng tagapangasiwa ng sabungan. Dali-dali, bilisan natin, baka may makakita. Wala rito. Tingnan mo itong drawer. Marcos, Ano yun? may mga resibo at listahan ng bayarin dito. Tingnan mo ng mabuti. Mga bayad para sa operasyon ng sabungan. At May perma kanino? kay Mayor Rocky. Hindi maaring. Ito ang hinahanap natin. Kailangan nating ilabas ang mga dokumentong iyan. Hindi na makakatakas ang totoong may sala. Kinabukasan, agad na isinumbong ni na Angel at Marcos ang kanilang natuklasan sa mga kinauukulan. Kasama ang mga dokumento at iba pang ebidensya, nagsimula ang opisyal na imbestigahan laban kay Mayor Rocky. Mayor Rocky, Ano kailangan nyo? May warrant na po para sa inyong pag-aresto. Kaugnay ng iligal na sabungan at katiwalian. Ano? Hindi totoo yan. tama na po, Mayor. Ikaw? Matagal ninyo pong itinago ang katotohanan, pero hindi ninyo ito maitatago habang buhay. Wala kang patunay. Meron po. Narito ang mga dokumentong may pirma ninyo. At nakita ko rin ang mga ebidensyang iyon. Marcos? Pasensya ka na po, Papa, pero hindi ko kayang kampihan ng mali. Sarili kong anak? Rocky, sapat na. Harapin mo na ang katotohanan. Lenny? Mayor Rocky, sumama na lang po kayo sa amin. Sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Tatay, makakalaya ka na rin.
Partner, bumagsak na nga ang kapangyarihang matagal na niyang ginagamit upang maitago ang kanyang mga lihim. Oo nga partner, at dahil sa katatagan ni Angel at sa pagtulong ni Marcus, nanaig ang katotohanan at hustisya. Ngunit ano kaya ang mangyayari sa pamilya ni Mayor Rocky matapos ang kanyang pagkakaaresto? At tuluyan na nga bang makakalaya si Mang Tomas? Abangan sa susunod na kabanata ng Radyo sa XAARKE. Partner, matapos ang pagkakaaresto ni Mayor Rocky, mabilis na nagbago ang buhay ng kanyang pamilya. Oo nga partner, at ang marangyang pamumuhay ng kanilang nakasanayan ay unti-unti nang nawala at ngayon, kailangan nilang harapin ang mga problemang dati ay hindi nila pansin. I hate this life! Mommy, bakit walang internet? Anak, pansamantala lang ito. Malalampasan din natin ito. Paano na yung followers ko? Baka mabawasan sila. Ilang araw na akong hindi nakakapag-post. This is all Angel fault. Nakakainis ang pusang galang iyon. Elise, wag mong isisi kay Angel ang lahat. Eh dahil naman sa kanya, kaya nahuli si Daddy. Hindi, nahuli ang daddy mo dahil sa mga maling desisyon niya. But ma'am, hanggang kailan tayo ganito? Hindi ko rin alam, anak. I don't want my follower waiting for me too long. Ano nang sasabihin nila? Naghihirap na tayo? No way! Mas mahalaga ngayon ang pamilya natin kaysa sa sasabihin ng ibang tao. No! This can't be! I hate this life! Hay, anak. Kung okay lang sa'yo, baka kailangan mo nating ibenta ang mga bag mo para may magamit tayong pera. No! Not my babies! Elise, gamit lang ang mga iyon. Mas importante ang pagkain at pang-araw-araw nating gastusin. Pero ma'am... Sandali lang po. Sino po sila? Magandang araw po. Galing po kami sa bangko. May problema po ba? Ma'am, pasensya na po. Pero kailangan namin ipaabot sa opisyal na abiso. Ang bahay po na ito ay matagal nang nakasangla at may hindi pa nababayarang obligasyon. Ano? Nagbigay na po ang pulugit ang bangko. Mayroon lamang po kayong 7 araw upang makapag-ayos ng bayarin. Kapag hindi po ito naayos, mapipilitan po kaming kunin ng ari-arian nyo. 7 araw na lang? Opo, ma'am. Pasensya na po. Yun lamang po at mauna na kami. Mami, ano yun? May problema tayo sa bahay. Maghihirap na talaga tayo? Hindi pa. Hanggat magkasama tayo, may pag-asa pa. Are we going to live on the street? No way! Mom, do something! Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko, anak. Mom? Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kahirap mawalan ng lahat ng isang iglap. Sorry, Mom. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kailangan natin maging matatag para sa isa't isa. Partner, tila hindi lamang kalayaan ni Mayor Rocky ang nawala. Oo nga partner, pati ang marangyang buhay na kanilang nakasanayan ay unti-unti nang naglaho. Paano kaya haharapin ng pamilya ang kanilang bagong realidad? At may pag-asa pa kayang makabangon ang pamilyang minsang namuhay sa kapangyarihan at karangyaan. Abangan sa susunod na kabanata ng Radyo sa XAARKE. Wala ng kaso partner, malaya na si Mang Tomas na panagot na rin ang mga may sala. Ngunit may isang bagay na matagal nang gustong sabihin ni Marcus kay Angel. Angel, Marcus, akala ko hindi ka na darating. hindi ko palalagpasin ang pagkakataon na makasama ka. Sanabi na ba naman ng pinagdaanan natin? Parang parte ka na ng pang-araw-araw kong buhay. Talaga naman, Marcus? Totoo, naalala mo ba nung unang beses kang pumunta sa bahay? Paano ko makakalimutan? Halos mapaluha ako sa pagsama sa papa mo. At doon din nagsimula ang lahat. Hindi naman siguro. Sa akin, oo. Ha?
Nung una kitang makita, ang akala ko isa ka lang. Maraming taong humihingi ng tulong sa munisipyo. Pero habang tumatagal, nakikita ko kung gaano ka katatag. Kahit pagod ka na, lumalaban ka pa rin. Kahit nasasaktan ka na, hindi ka sumusuko. Kahit halos wala ka nang makapitan, patuloy kang umaasa sa ama mo. Marcos, At habang nakikita kitang lumalaban para sa pamilya mo, hindi ko namamalayan ay unti-unti na kitang hinahangahan. alam mo, noong una akala ko mayabang ka. Ako? Mayabang? Oo naman, ano ka kaya ng mayor? Masakit ah. Pero mali pala ako, At ano naman ang nalaman mo? na mabait ka, na marunong kang makinig, at higit sa lahat, handa kang tumulong kahit alam mong maaari kang mapahamak. Hindi ko kayang pabayaan ka? Bakit? Kasi mahalaga ka sa akin. Marcos, Alam mong hindi ito ang tamang panahon noon dahil ang dami nating problema. Pero ngayon, maayos na ang lahat. Gusto kong sabihin, ang matagal ko nang kinikimkim. ano yun? Mahal kita, Angel. Hindi dahil maganda ka, hindi dahil matapang ka. Mahal kita dahil ikaw ang taong nagpabago sa pananaw ng buhay ko. Dahil sa iyo, natutunan ko mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa kapangyarihan. Dahil sa iyo, natuto akong ipaglaban ang tama kahit mahirap. Marcos, Sa bawat araw na magkasama kita, mas lalo akong nakikilala ang taong gusto kong makasama habang buhay. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong manatili sa tabi mo. Hindi lang ngayon, kundi mga susunod pang taon. alam mo ba kung gaano ko katagal hinintay marinig yung mga salitang yan? Ha? Ibig sabihin? Mahal din kita, Marcos. Talaga? Hindi ko naman sasabihin kung hindi totoo. Akala mo ba hindi ko kinakabahan? Ilang gabi kong pinag-isipan kung sabihin ko ba o hindi. Ang tapang-tapang mo sa ibang bagay pero natatakot ka rito? Mas nakakatakot ka kayo sa papa mo ko minsan. Grabe ka! Pero isang bagay ang sigurado ako. Ano yun? Kahit gaano kahirap ang buhay, mas gusto kong harapin iyon kung kasama kita. Ako rin. Hindi na ako natatakot sa bukas. Basta alam kong may taong naniniwala at sasamahan ako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako rin, hindi kita bibitawan. Nako, partner! Sa wakas, matapos ang napakaraming luha at pagsubok, nagtagpo rin ng dalawang pusong matagal nang nagmamahalan. Oo nga partner, tunay ngang walang pagsubok na hindi nalalampasan kapag may tiwala, katapatan at pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento ng Bato-Bato sa Selda sa Radyo sa XAARKE. Grabe naman ang naging kwento natin ngayong gabi, partner. Talagang punong-puno ng emosyon ang ating napakinggan sa Bato-Bato sa Selda. Totoo partner, sino ba namang mag-aakala na sa gitna ng problema, kasinungalingan at kapangyarihan ay mabubuo ang isang pag-ibig na handang lumaban para sa katotohanan?
Mula sa pagkakakulong ni Mang Tomas, sa paghahanap ni Angel ng hustisya, hanggang sa pagtatapat ng tunay na may sala, talagang ipinakita ng kwentong ito na walang lihim na hindi nabubunyag. At higit sa lahat, partner, natutunan natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro saya at kilig. Kasama rito ang pagtitiwala, sakripisyo at pananatili sa tabi ng taong mahal mo kahit mahirap ang sitwasyon. Saludo rin tayo kay Angel dahil hindi siya sumuko para sa kanyang ama. At syempre, kay Marcos na piniling gawin ng tama kahit sarili niyang pamilya ang maaari niyang masira. At para naman kay Mayor Rocky, ipinapakita ng kwento na ang kapangyarihan ay hindi dapat ginagamit para sa pansariling interes dahil darating at darating pa rin ang araw ng pananagutan. Kaya mga tagapakinig, sana ay may natutunan kayo sa ating kwento ngayong gabi na sa bawat problema may pag-asa at sa bawat dilim may katotohanang handang lumabas sa tamang panahon. At syempre partner, hindi mawawala ang kilig dahil sa huli pinatunayan ni na Angel at Marcus na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang kahit anong pagsubok. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating radyo drama na Bato Bato sa Selda. Dito lamang sa Radyo sa XAA RKE. Ako ang inyong lingkod, partner sa Angelica N. Embestro. At ako naman ang inyong kaibigan sa himpilan na sa Ella May Wanillas, nagsasabing, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan at pananatili sa tabi ng isa't isa. Hanggang sa muli, mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat.